Nagsimula na po yung isa na namang leg ng Grand Chess Tour 2024. Bigatin po ulit ito, St. Louis Rapid and Blitz. At ang lakas na mga kalahok dito. Tingnan nyo po yung mga player, no? By the way, over the board ito, ginagana po sa St. Louis, Missouri, USA. So, top seed, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, si Nepo nandyan, Abdo Satorov, Wesley, of course, si Dominguez, Pragnananda, Ali Reza, MBL, and Levon Aronian. So, yan po ang nangyayari. Ngayon, tatlong rounds na po yung natapos na rapid. Sa round 1 po, tabla si Wesley kay Grandmaster Fabiano Caruana. Ngayon, madalas kasi nag-a-analyze tayo kung ano yung pinakamagandang laro. Babaguhin natin ngayon yung style natin na i-analyze po natin yung hindi nyo inaasahang blunder na akala mo beginner naglaro. Ganun yung hanapin natin ngayon. Anyway, ito po ay nangyari nung round number 2 between Grandmaster Fabiano Caruana at Grandmaster Lenier Dominguez. Ang tindi ng laban pero bigla kayong masusurpresa. Ano ba yon? Tingnan nyo po E4 ang tinira ni Fabi. Nag-E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5, Italian game. So nagcasting lang po yan, Knight F6 develop, nag-D3. Lahat po yan ay standard sa Italian na yan. No? Ganyan talaga yan. C3, paulit-ulit na yan sa mga game review natin. So idea niya mag-B4, D4, so nag-E6, tumitira po ng A4, matas agad yung bishop, knight d2, nagcasting lang, h3, typical na typical, linyang-linya. Sobrang dami na pong natalang laro dyan. At ang ginagawa dito kadalasan, nag-8-6 din para hindi makapag-pin, rook fe1 or rook e1, idea, gaganon. Paulit-ulit na yun Laging ganyan yan. So, nagro-rook e8, nag-b4. Tumira po ng bishop e6, kinapture. Binawi po ng tore, and then nag-queen c2. So, lahat po ito ay linya sa Italian Yuko piano game, no? So, ang common pong ginagawa dito, queen d7 na hindi tinira. Ang ginawa po, knight lang po sa e7. So, common din naman, do ang pinaka number 1 kasi talaga ito So, tapos, may chance gumanon Pero eto naman, iikot yan doon. Tapos, yung iba nagsi-C6 para makapag D5. So, ang ginawa po ni Fabi, yan na, Knight F1, nag-D5 agad-agad. Okay. So, pagka D5, medyo magtataka ka lang dyan, coach. Binibigay po yung pawn. Hindi. Kasi pag tinakes mo po yan, actually, pwede pa rin kainin yan ng Knight F to D5. Siguro, ang pagtataka nyo dyan, uy, binigay libre. Hindi. Kasi may simpleng Knight G6 nakapin po Coach, pwede naman depensahan. Well, pag dinipensahan mo, knight takes, and then pawn takes, magkakaroon po ng queen e8. May pressure dito, mababawi din. Hindi na kasi madepensahan. Hindi na po madepensahan, hindi ito pwede dahil may ganon. Hindi pwede yung queen dahil makakapture to. Hindi pwede yung bishop dahil may kabayo. So, hindi po binibigay yung pawn dyan. Kaya ang ginawa niyan is nag-knight lang po sa may G3, sinagot po ng capture, binawi ng pawn, and then queen E8, at lahat po ito ay equal lang. Nothing wrong pa, no? So, tumira po yan ng C4, nag-knight lang po doon, dinipensahan yung pawn, in A5, tinakes, kinapture, and then inatake yung kabayo by playing rook B5, umatras, tapos knight F5. Equal pa rin. Ngayon, coach, balik natin ulit Libre. Bakit hindi kinapture? Kulongges yung tore. Ayan mangyayari. May C5 naman Tirahan ka lang po ng knight D8. Bali pa ako nang nalampot. Kulong na po yung tore. So, hindi pwede yun. So, balik tayo doon. Kaya nga po, nag-knight F5, nag-knight D7, and then bishop lang doon para hindi makatalon yung knight sa C5 na tinirahan ng bishop B6. Tumira po ng rook D1, and then nag-rook lang sa A7. Ito pong si Dominguez na hindi daw maganda Ang tingin ko, ang kinabahan siya dyan, yung tulak Tapos may capture doon. Kaya dinipensahan niya. Pero dahil daw sa atras na yan, may tirada daw po na bishop B2 or even C5, lalamang po yung white. At C5 na nga po yung ginawa, bishop A5. At dito po, simplihan lang daw ng queen D3, okay na. Kasi pagka knight F6, grabe yung mga tira Simple lang talaga ginawa. Atras ka lang daw dito. Iipitin mo lang ng gusto. Pero ang ginawa is nag-knight lang po umatras
umatras. Siguro inisip niya walang ginagawa doon kahit malakas kasi walang katulong. Baka lilipat po siya dito. Tingnan natin ha. So nag B6. Pagka B6 kinapture. Binawi po ng bishop and then nag knight D5 na nga. And after knight D5 nag knight F6 na mali. Mali daw yan. Hindi daw maganda yan. Kasi halos makulong po ito, mukhang mawa one piece down. Ang tira daw po ay bishop C5 na hindi nakita. Kasi pagka bishop C5, pag kinapture mo ito, kukulungin mo pala, rook takes C5, hanging ito, may pressure doon, matindi po ang binibigay na atake, tas may outside pass pawn pa. So, lamang daw po dyan ang puti. Kaya ibalik natin, ginawa umatras, nag queen A8, nag-capture, binawi ng pawn, and then dito, lamang daw po ng konti si Fabi kung titingman niya na to. Na hindi niya ginawa Kasi pag knight takes E5 daw, rook takes E5, takes, and then queen takes E4, magkakaroon ka ng mga queen C3. Malakas daw po ito, though close to equal pa rin, tapos may mga check na gano'n sa ilalim. Aba, hindi po ginawa ni Fabi. Ang ginawa niya po ay nag-rook dumipensa at naging completely equal. So, at tinira po niya rook A6 to defend the pawn, nag-angat lang. Aba, bakit kaya umangat? Para siguro may depensa. Hindi ako sure. Pero umangat lang. Ang ginawa, umatras yung kabayo para depensahan ito. At depensa din doon. At pwedeng tumalon doon. Ang daming pwedeng gawin. So, ang ginawa po nag-bishop lang doon. Tumira naman po ng knight na sa C5 na sinagot ng tula. Kaya palang bishop C3. So, para may tula, ngayon, hindi mo matikman yan. Kahit libre yan Kasi nga, may babagsak dito na pawn. Or kabayo. So, ang ginawa, nag-knight D7 lang. And after knight D7, silipin nyo po yung oras, napunta na sila sa time pressure. So, equal pa rin daw po ito. Ang ginawa, nag-queen D3, hitting the knight. Dinipensahan. Nag-queen lang po sa may C4. Pinin yung kabayo. Bakit? Para pagka-takes dyan, may knight takes E5. Diba? So, pag knight takes E5, kinapture, bishop takes E5. And then, nag-queen lang doon. Bakit? Kasi hindi niya makain dahil nakapin siya. So, dahil gumalaw po yung reyna doon, hindi na nakapin, sasakmalin na. At ito ang matindi. Sasakmalin na yung bishop. Naganap na po yung hindi natin inaasahang blunder. Kaya nyo bang mahulaan kung ano yung blunder dito na ginawa? Na kung saan wala na, naparesign na lang mga sir. Kaya nyo ba? Ang blunder po kasi na ginawa ni Fabiano Caruana. Ito po ang tindi. So, gumalaw yung reyna Hindi ka na nakapin, pwede mo nang capturein. Kaya ang ginawa po ni Papi, ito pong bishop ay pinakain niya. Tumira na mo ng rook doon Usang gana. Hanap na yan. Hanap na yan. Hanap po. Pagkarok doon, kinapture, resign. Isang buong piyesa. Walang kapalit. Sumuko na lang sa asar. Sumuko na lang sa asar. Isipin nyo siguro kung 22 seconds na lang si ba't yun nilaban. May 10 seconds increment per move. Ang time control po is 25 minutes plus 10 seconds increment. So, kaya, ayan, sumuko na lang sa Ines. Completely losing na kasi yan May pass pawn pa. Sabihin na natin ituloy mo, gumalaw ka. May pressure dito. Kahit ata night move lang ulit Ayan, depensa, pressure dito. Wala talagang tagilid na yan. At yung blunder na yon, no? Sigurado marami sa atin nagkakaganyan din. Pero, 'di ba? Pag Super GM tumira ng ganyan blunder, magugulat ka Kaya yan ang interesting. Karamihan po kasi ng laro nung ina-analyze ko, there's nothing special sa mga laban. Kadalasan, nag-endgame lang na simple at ito yung medyo kakaiba dahil kakaibang blunder ang ginawa. Anyway, after round 3 po, ito po ang standing ng torneo. Tingnan nyo po. Leading po si MBL with 5 points. Teka coach, round 3 pa lang pero ba't 5 points na yan? Times 2 ang score sa rapid. So, ganyan po talaga yung Grand Chess Tour. So, ibig sabihin niya, 2.5 yan out of 3. Si Lebo naman, 4 together with Dominguez and Nepo. Ibig sabihin po niyan, 2 out of 3. Ang malungkot po dito, ayan So, 50% si Noderbeck, 50% si Aleres and Icaro, but Wesley, Pragnananda, and Pabi, nasa ibaba. Ang nangyari po kasi kay Wesley, kung titingnan nyo, natalo po siya kay Aleresa nung round number 2, tabla kay Lebon, tabla kay Caruana. Samantalang ito naman pong si
Si Pragnananda, ayan, tingnan nyo po yung kay Pragnananda, dalawang sunod na talo kay Nepo at kay MBL. At si Pabi naman, pagkatapos matabla kay Wesley, tinalo ni Dominguez at Hikaru Nakamura. Yan po ang nangyayari na kabuang bakbakan after 3 rounds. Ang matindi dyan, kalaban po ni Wesley next round, si Nepo, Boy Dabog. Anong mangyayari doon? Magkatumbahan agad kaya ulit ng pyesa. Amahan po natin. Muli ito po yung Coach PD Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kuya. Don't forget to like and share. Bye-bye. Follow and subscribe. That little mouse, 'cause I'm an albatross.